kakatawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang atong kalibutan karon gisaog og gihuyog sa daghang makatalagbat, kupat, daghang makinabuhin na kalas, mga kabataan, mga tigulang, mga babae, daghang gubat nga miulbo karon. Saligta sa Salmos 46:9, mingon si Yahweh ang Dios, ako rin makapaundang, makapahunong sa gubat. Salig kita sa magagahom nga Dios, o karon usab giuyog ta sa daghang mga pangatarungan. Pangatarungan nga tawhanon, pangatarungan sa filosofiya, pangatarungan sa mga makinadmanon, o labaw na ng atong gitumong ang kamatuuran nga langitnon, divine revelation. Kini atong tulumanon katinawan sa pagtuo sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ni Brad Dodong Limsua, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, nga napalahos na ta sa ubang mga nason nga makalantaw sa mga tulumanon sa Cebu Catholic Television Network. Niyato sa pasalamatan ng Diyos sa mga kayuhan, mga panalangin sa atong Santo Papa Pope Francis, nga dunay gibugaton na ang iyang gibati, hospitalized magari, pero lihok pagyapon. Salamat ta. Nato sa Arsobispo sa Cebu, ang Ekselensya Jose Serapia Palma, nga daghan ang mga nahimong mga proyekto alang sa tibok lalawigan Archdiocese sa Cebu. Ang Sugbuswak nga dili madugay matulon na ka-diocese ang lalawigan sa Cebu. Ang gikan sa Mandawi, lahos na kato sa norte. Niya gikan sa Karkar, lahos na kato sa Habagatan. O tunga nasa gyapoy obispo o arsobispo ba. Salamat ha. O kung mabot na. O ang pagpakailap ni Arsobispo Palma sa nganla na to Caritas, Latin word charity or love. Nga ang mga kaigsuunan nato sa mga parokya usay masukamod sa mga kalisdanan, mga tambal o mga panginhanglan sa panimalay, pagkaon sa mga bata, mutubag ang Caritas. Salamat kayo, Arsobispo Palma. O sa makauban ni mga obispo, pero ang duha na promoted naman si ang atong Cebuanon, buutan og ligdong may kay mo sermon sa kaluwasan, si Bishop Ruben Labajo, tuwa na sa Southern Agusan, nga morang usa ka dakong lungsod nga nahimo ng stasyon niya ang Prosperidad. Anya sa norte mo ng Butuan, ang north of Agusan. O ang lain sang obispong na promoted mao si Bishop Medipil Bilyones, nga full-fledged Archbishop, nga ato na magduma sa dakong ngayon na ito Archdiocese sa Haro, Iloilo. O sa swerte na mga pare dali kay mga obispo. Salamat sa Diyos niya sa mga pare nga nagpadayon, silang buluhaton sa pag-alagad sa mga kabos, alagad sa pulong sa Diyos ug kaluwasan. Saludo ta.
Unya, diya uban ako karon sa akong kilid, diya si Brad Rakasa, Rudy Rakasa, nga na Master of Bible Contradictions. Iyang mabasa diya, nga nagsungi, nagkasumpaki ang mga pulong sa Biblia. Niya diya pa si John Purka sa mga serial sa Catholic Faith. Ako pasalamat sa atong kauban karon, niya si John Purka, niya si Dong Aling Bacalso, o niya si George Torrefil. O niya, wailangan na itong paminawon si Brad Rudy Rakasa. Salamat, Brad Sok, o mayong hapon sa kanagyo natong televiewers, kutob sa maabot inimong Sibya, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City, nila ni Winnie Miro, Erwin Kukong, o ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karong Brasok, arkas kasulatan sa Pilimon 1:14. However, I do not want to force you to help me. Rather, I would like you to do it of your own free will. Sabi ni Saya pa, apan dili ako magbuhat o bisan unsa nga dili nimo uyunan. Busa dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako, kun dili gikan gayud sa imong gawas nung kabubuton, free will. Klaro kayo datsok, ang Pilimon 1:14 gikan gayud sa imong gawas nung kabubuton. Sa buhat 22:16 sa maayong balita Biblia kanayon, and now why wait any longer? Get up and be baptized and have your sins washed away by praying to Him. Busa, pagpabunyag na, aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Buhat 22:16, klaro kayo ang bunyag para mahugasan ang mga sala. Sa Lucas 3:21, sa maayong balita Biblia ni kanayon nasab, after all the people have been baptized, Jesus also was baptized. Tapos mabunyagi ni Juan, ang tanang mga tao gibunyagan usab niya si Jesus. Akong pangutana ani Balsok, buhat 22:16, hugas man kadisala ang bunyag. Unsa may tuyo ni Jesus Balsok pagpabunyag? Paliho ko nung patinaw ni Balsok. Salamat kay Brad Rudy Rakasa sa maundanon, matulunanon nga pangutana. Kay mabasa man na nato sa buhat 2:28 nga ningon si San Pedro sa mga dagko na nga maghinulsol ko mo sa mga sala ug magpabunyag aron mo mapasaylo sa inyong mga sala. Ang tekstong gigamit ni Brad Rudy, buhat 22:26. Ang atong ikatubag niya na nga unsa may sala ni Kristo nga angay mo siya bunyagan. Kung atong basahon ang balaang kasulatan diya sa 1 Pedro 2:22, naingon nga ang atong Ginoo way buling sa sala ug wa gani bakak nga miguwa siyang baba. Lunlun kamatuoran ang miguwa sa baba ni Jesus ug siya walay sala. Mo na nga wa man siya sala sa mahitakos nga iyang pagpabunyag. Doon ay panultihon sa kinadman sa ka-Latin adage nga matod pa, Nora prosta in natura Dei. Nothing is done by God without a purpose. Naway bisan unsa nga gihimo gibuhat sa Dios, nga walay katuyuan. Mo na nga dili man angay bunyagan si Kristo kay wa masaysa. Kay sumala sa 22:26 gibasa ni Brad Rudy nasa sa buhat 2:38 nga ang pagpabunyag mo ang paghugas sa sala. Yun sa mahugasan ni Kristo nga masay buling. Mara na malibad si Juan Bautista. Magtutudlo, ako mo'y angay ni mong bunyagan. Dili ka ikaw magpabunyag ka nako. Gitubag siya ni Jesus sa katalamdon o makahuluganon kay mga pulong. Pasag di Juan nga matuman nato ang pagkamatarong. Isgutan yun ang pagkamatarong. Yan ang pagkamatarong sa ito pa tulin niya way hiwi kundili gisandig so sa kamatuod nga katarungan. O na nga
kanang ingon ni Isus nga pasagdi nga matuman na itong pagkamatarong nasuwat na sa Isaias 11:1 nga mabot ang panahon isiptag na nga ang manunubos pagkakunsaran sa Espiritu Santo. So mo na nitabo nga samtang si Jesus nagpabunyag ni Juan Bautista naabli ang langit. Unya galit ta sama sa lampati nga mitugdon kang Jesus ang Espiritu Santo sama sa lampati. Unya di gikas sa langit milanog ang tingog samahan. Kini si Jesus nga akong anak nga pinangga, pamati kamo kaniya. Og diha kaniya ako adunay kalipay. Mo nang milanog gikan sa langit. So usa sa gipahinumdom o gipaybaw sa mensahe ni Kristo sa pagbabunyag mao ang manifestation or revelation of the Holy Trinity. Ang pagpadayag sa Santissima Trinidad. Kaya doon na may mabasa nato sa Isaiah 48:16 nga ang manunubos mayon gipadala ako samahan og sa iyang espiritu sa ato pagipada si Jesus sa kalibutan ni Yahweh ang Diyos samahan og sa Holy Spirit Paraclete. Nadawat ni Kristo ang matud pa ang affirmation of the Holy Trinity nga siya mong pinadala samahan niya nickel first try natura dei. Nothing is done by God without a purpose. What is the purpose? Sa katuyuan. Ang katuyuan mo nga may bawo ang kalibutan sa usara kapag ka Diyos. Nga doon ay tutulo ka persona. Maramingon si San Juan sa 1 Juan 5:7, tulong nagpamatuod sa langit. Ang Amahan, ang Espiritu Santo, ug ang anak nga mao si Kristo, ug kining tulo usara. Yagi luwatan ni Santiago kapitulo 2:19 nga kun motuo ka nga usara ang Dios husto ang imong pagtuo. Usara ang Dios. Ang Amahan sumala sa 1 Corinto 18:6 ang Dios, ang Amahan Dios nga atong gidawat. Unya sa buhat sa mga apostoles 2:4-5 ananiya sa pira na makakmo sa Espiritu Santo dili siya tao, Diyos ang inyong gibakakan. Siya ang Espiritu Santo, Diyos. Ya, sa ngabil ni Kristo ni paila sa siya nga siya Diyos. Asa mabasa na sa Pinadayag 2:13-14. Ako ang Alpha Omega. Ako ang nagsugo sa mga anghel. So, gipaila ni Kristo nga siya mong sinugdan o katapusan sa tanang nga binuhat. Pero siya walay sinugdan. O matod pa ni Jesus, akong Alpha Omega. Ang usa ka taong mananaog sa mga pagsulay, akong gantihan sa tubig sa kinabuhi. Ug kanang tawhana mahimong akong anak. Kining gisulti ni Kristo importante. Ako mao yang Dios. Sa ato pagikas sa ngabil ni Kristo, wa man tingali makalali sa pinulungan ni Kristo, siyang mga puong, siya mitugan nga siya Dios. Busa nga Amahan Dios, ang Espiritu Santo Dios, si Kristo, Diyos sumala sa nasuwat sa Biblia. Pero usara ang ilang gahom. Usara ang ilang kinaiya. Usara ang ilang pagka-Diyos. Mauna nga, that was the tremendous reason done by God to manifest the Holy Trinity. And it must be the Father that confirmed that Jesus is His Son, iyang anak. So mauna nga, may ni pangutana ni Brad Rudy nga unsa magituyo ni Kristo sa pagpabunyag nga katuyo ang yano sa pagpabunyag mo man ang paghugas sa sala. Pero man siya isa si Kristo. Mo sa iyang gipadayag ang mahinungdanon. Ang mahinungdanong pagtulunan may tungod sa magbubuhat, mangluluwas o maglalamdag. The Father, Creator, the Son, Redeemer, and the Holy Spirit, our Advocate. So, mo na ang katuyuan. Salamat kay Brad Rudy Recasa sa imong may pagkutana. Aritan ni Brad June Purka. Dan salamat Brad Sok. Mayong gabi, mayong hapon kanimo diha. Ug labi na sa atong obispo diha sa Diocese of Maasin, Precioso Catillas. Ug sa atong organizer diha si Brad Julius Ubos. Ug ni Brad Dudoy
gato mayong hapon o mayong gabi agad sa maabot nining atong sibya. Akong pangutan na Brad Chok, magsukad diha sa Exodo 4:16 ug Exodo 7 bersikulo 1 nga nag-ingon din ang panudlo sa Katoliko nga ang pare puli sa Dios. Unsa man nabaday tao nga makapuli sa kinaya sa Dios o gawom sa Dios, unsa may pagasultiya Brad Chok? Unsa may purpose ug tuyo ana nga pulunga nga ang pare puli sa Dios? Unsa may katinawan ani? Kanang panultihon, Brad John, porka nga ikaw man padre, ilis ka sa Diyos din May tabo na sa mahinungdanon kayong sakramento. The sacrament of reconciliation, nga kitang makasasala, nagatuo. Na ang Diyos magapasaylo sa atong masala. O dili ta makasaway, o dili ta makaingon ang Diyos na sayo. Nga ang sakramento sa pagiguli, doon ay ministers of reconciliation, atod pa San Pablo, doon ay ministros sa pagpasiguli. Gitapok ni Kristo ang mga apostoles. Unang adlaw sa simana. Niya, ningon si Jesus, dawata ninyong Espiritu Santo, mihuyop siya kanila. O mingon siya, bisag kinsang sala nga inyong gipasaylo, napasaylo na. O bisag kinsang sala nga wa nyo pasaylo, wasan mapasaylo. We should not forget that words have meaning nga mga pulong doon ay kaulugan. Di mo makaks Kristo nga mga apostoles siyang gitagagahom nga makapasaylo sa dili malalas gitagan niya gahom sa dili pagpasaylo sa ang inyong ipasaylo, mapasaylo sa langit, ang wa niyo pasiloa, wa sa nang pasaylo sa langit. So, that is a tremendous truth coming from the mouth of the truth. Christ is truth. Nga mo si Kristo. Maura nga, masana kabutang atong masayran nga yatagan tas Ginoong sakramento. Kaya always man is sensible. And sensible man needs sensibility of things that he would like to acquire. Mga tagpasaylo sa Ginoo. Kaya singkasing atong sangkit. Pero muintra sa atong kasing-kasing, sa atong pagkamasalaypon, sa atong pagkahuyang, napasaylo ka ta, matuta sa mingaw kayong dapit sa kabukiran. Ikaw raw kang Diyos, singgit ka, Ginoo, pasaylo ako sa kong masa, kanang basol ko. Di magkakadungog mingon, Ginoo, pasaylo na ta. Ako na kang ipasaylo. Pero unsa man ang suliran nimo na magbalik-balik ka man. O, muna nga, dili mo tubag Ginoo niya. Di tagadungog, gumutingog Ginoo. Muna, as I premise that man is sensible. And man always seeks nangandoy sa sensibility of the things that he would acquire. Nga itang pasaylos Ginoo, mataghibaw na pasaylo ko ta. Pero ang pulong ni Kristo ato sandigan. Namingon siya sa mga pare, by the way, mga apostoles, pare, nabas Biblia nasa 1 Pedro 5:2. Kamo mga pare na sakop sa gingharian nga espirituhanon. Kamo nga mga apostoles, mga pare sa kahimtang sa balaang pagkapare. Si Kristo nagsulti niya, mga apostoles pare. So gitagan niya gahom, mga apostoles, mga pare nga makapasaylos mga tao. Not only that, doon ay mga sala nga lawom kay duot sa itong galag nga bisag sa na itong lugit sa itong kaugalingong pagi, dili kita makagawas. We need the inspiration of the Holy Spirit. Malakias 2:7. Kung doon na kamoy kalibog, doon na kamoy mga kasamok sa inyong kalimbatakan, doon lang pare. Kaya kitagan ko na silang kagahuman o kaalam na muhatag kaninyo kasayuran o kasulbaran. Nanas Biblia. Malakias 2:7. Busa ang pare, gawas nga mo kumpisal ta, ilatang iwagan sa kangit-ngit nga nagbilanggo na itong di ta kakitag kahayag o solusyon sa itong suliran. Muna nga, we need spiritual advice from the priest. Niya humanta, magkinulsul sa itong mga sa, humani hatag spare ka na ito, ang mga lamdag, mga tambag nga nganong na gapos tawag ita ka lugtian ng gapusa, dayon mo hatag ang pare
o pasaylo. Ngayon siya sa ngalan, samahan, sa anak, Espiritu Santo, ako magapasaylo sa tanan ni mong masala ng imong ginunsulan tungod sa ngalan ni Kristo o sa gahom sa simbahan nga gitugyan ka nako. Mo nang ganlag absolution. Usa mo na nga kinahanglan ta nga dunay pare nga kakumpisalan. Ono Juan 1:9. Ono Juan 1:9. Nganingon duna kitay angay kumpisalan. Kung nakasa kita, muadtog isugid ta sa Dios nga tong sala ug iya ta pasaylo. Nga anong sugid magkaspare? Musugid tas pare. Si Kristo pare. Nasa Hebreo 3:1. Si Kristo labaw nga apostol, si Kristo pare. Wala si Kristo pare. Ug dunay mga pare nga giordinahan. Sumala sa Tito 1:5. Ningo San Pablo kang Tito nga pingi ug padayon na nga dunay mag-ordain sa mga ansyano sa ngalan natong Biblia sa Catholic version. Yan din sa Tito 1:5 at umasahon ka diyon. Pay malangan na taggamay kay may maning basahon gyud ko na abot sa Biblia nga dunay ordinahan nga pare. Nga mapare pa. Niya sa Tito Kapitulo 1 versikulo 5 may ning basahon. Nga tuning sundan din sa uban nato mga kauban. Okay, so atong mabasa ni sa balaang kasulatan. Nga ningon si San Pablo Tito at Timana. Hugayaw kalimtin eh. For this cause I left thee in Crete, that thou should set in order the things that are wanting and should be done wisely. And do not forget, ordain priests in every city as I also appointed you. So, klaro kayo. Ayaw pagkalimot nga mag-ordin yung pare. Kinides Tito, bishop. Mag-ordin ng pare. Written, Tito 1:5. O sa nagi pare. May iksaon mo tatong tubag sa pangutana niya ato siyang hinumduman nga doon na pa mga lain og nindot nga pangutana nga atong tagdon. Pasalamatan ni Brad Rodi Recasa o di John Porca. Ug atong tan-awon karon ang mga may nungdanon kay paybaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed.
and I will be saved. May isud balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Natin mga panumdog paybawasan nga ang atong Catholic Faith Defenders Cebu Regional. Ni hatag na ang atong Arsobispo, yang Excellency Jose Sofia Palma o bagong spiritual director nga mag-aatiman sa mga mabulamanon o importante sa nga tambag sa matagusa labi na sa tulid o matarong nga dalan. Nga natumpuyan si Catholic Faith Defender Cebu Original. Doon natin bagong spiritual director. Pare na siya. Ibaw rin po na nato sa ulay kung ma-confirm na ang yan lang nato acceptance of the press kay doon na may authorization ang Arsobispo yang Excellency Jose Sofia Palma. Kaya itong ngayon na itong ngutan nag-asa man ito mabasa. By the way, asa ito makita katong mga libro ni Mo Bradshaw. Hinaman na ito sa Ginoo kay siya maging mo giya na ito ang atong armadura divina atong kaagi sa mga santos ng atong isuwa. Katinawan sa pagtuo, volume 1 o volume 2, taming o ang argumento bibliko. Uban pa. Niya, na makita nato kung matubang kas katedral, lapit sa tuo, na di ang Cebu Archdiocese Book Center. Mabiabi si Brad Manilio atong higala diha, o si Sister Lorena Gavini o si Annalyn Helbolingo. O pasalamat sa tas atong mga suod nga mga igsuon na kanunay nag-ampo sa para nato, magapo to sa silang yampo, Sterfi Barino. Sterlito Barino, si Brad Solping Algeri nasa San Fernando, kuyog siyang kapikas nga matinabangon kayo sa Caritas. Ug-usab ang atong higala si Brad Junjun Tan o ang mga higala nato sa Liti si Brad Julius, who is ni siya by profession is judge. Kanya Brad Julius Obos nga usa ka puwerte gyud kayo, saludo ko siyang ka mapopsanon o kalantip sa pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Yang kauban si Brad Dodoy Gato. Matuan ni sila sa nana sila yang stay sa lungsod Matalom Leyte. Yang mga sila sa magkapilya maghatag og kasayuran sa ebanghelyo sa atong Ginoo, pagtulunan sa atong Ginoo. Ato sa greeting nila ni Brad Julius Lawas sa San Fernando, si Brad Jerome Crusty, Catholic Faith Defender, follow sa Vice President sa external o internal, o si G. Paradilla, ilang Presidente sa Catholic Faith Defender. O ato sa greeting ni Sister si Albano, Emilio Albano, greetings sa nato nila, si Jan. Sa mga Catholic Faith Defenders nga kanunay nagkuyog ni Brad Adam Ampere sa City Jail paghatag og Catholic Reflection and Bible Study. O kita diri sa Talisay doon na may bilangguan sa dito Talisay City Jail magautuan sa ta o nagandaghan naman na silang mga binilanggo kapin sa kalibo ang mga male o laki, mga 200 kapin sa female dorm. Kunya niya si Brad George Turipil, itong higala nga kalma kayo sa pag-ambit o pagtubag sa mga pagutana sa itong mga higala. Niya si Brad Aling, isa ka Catholic lay minister nga alagad kada Domingo tungas bukid. May mga dagkong kapilya o gagmay, magsaulog sila sa kasaulugan sa pulong, authorized by the bishop, sa Kura Paruko, sa mga pare sa Tabunok, Talisay, ang atong patron San Jose, niya, manto ni sila sa kabukiran ng Catholic lay minister. Salamat kay tang nun na sila. Ato mo daw si Brad
George Torrepel. Salamat Basok, may hapon kanimo nya, may hapon kanatong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers nga kanunay nga nagsunod nga atong programa o sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw kanatong tanan. Akong greetings diya sa Mualbual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrepel nga naglantaw karon nga diha sa poblasyon Itapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas o siyang kapikas nga si Kuya Badoy nga diha sa Katarman Liluan Cebu si Brad Rombil Sotirol nga kanunay nga nagsunod nga itong programa ug diha sa Kalituban Talibon Bohol sa itong mga minister sa itong mga youth nga aktibo kayo sa itong simbahan mayong paglantaw kanatong tanan. Busok ang akong pangutan na mahitugon ni sa dugo nga gigamit ni Jesus pagluwas sa katawan busok. Diha sa Hebrohano 9:22 nag-ingon dito nga sa Latin pa sine sanguinis imposione non fit remission. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walay dugo nga pagaulaon, walay kapasayloan sa sala. So, sayod ta nga si Jesus, Espiritu siya, ang Diyos, Espiritu, way dugo. So, katong dugo, di malalis, gikan gito ni Birhen Maria, muna nga, si Birhen Maria nakatampo sa kaluwas ato kay dugo man ang gigamit sa pagluwas. Nya karon baso, na lalis mo muna baso kay mato pa lang kinsa mo gitong dugo nga gigamit ni Jesus pagtubos kay mo lagi na ang Dios Espiritu ang may dugo. So ingon sila nga kang Birhen Maria gito nga ingon sa Kristo nga ako yung dugo ana ba. So ang usa magiklaro ni baso kang Birhen Maria gito baso kay Espiritu man si Kristo baso ko amo gisi dugo baso katong gigamit niya baso kang Birhen Maria gito baso nga ikaduha punto basok official by yun ni nga teaching basok kining si Birhen Maria co-redemptrix nga baliw kung pagpasabot ana basok kung sa ibot pasabot ang co-redemptrix nga official ba ginato na nga panudlo sa simbahan basok. Daghang salamat basok. Ang pasyon na natong tubag kanang naa sa Juan Ebanghelyo ni Asunción kapitulo 1 versikulo 1:3 kama 14 sa kasinugdanan mao nang pulong. Huwag ang pulong kauban sa Diyos. Huwag ang pulong Diyos. Ang pulong Diyos. Diyos na ang pulong. Matod pa diha. Huwag nangahimo ang mga butang nga makita. O dili makita, pinagi sa pulong. Niyas 14, huwag ang pulong na himong tao. Naa siya kinaiyas pagkatao busa nakita nato nga siya usa ka tao. O siya mao ang gipadala sa mahan. Iyang anak nga mutubos ka nato. So, klaro kayong pagkasulti nga yan ang kahimtang nga si Kristo Diyos ug tao nga matuon. Nagkitao man siya kung tinuod man siyang tao sudon na siya unod ug dugo. Yes, blood. Wala nga sa San Juan 6:54-56 ningon si Jesus gawas kung kamo makakaon sa kung unod makainom sa kong dugo, wala mo'y kinabuhi diya kaninyo. So, yang ko ni Kristo, doon na siya unod, doon ay dugo. And that incident happened. It is the provision of God. It is the plan of God. Nga si Kristo tinod yung tao. O siya kay kabubuton na sa Diyos. That is really true that He has blood, He has flesh. So, iya gina. Pero makaibaw ta, the truth that matters is Mary is the mother of Jesus. Yeah. Sa Biblia, sa Hebreo 2:22-24, nga ang anak nakaambit sa kinaiya o dugo siyang inahan. O sa, klaro na, nga si Maria doon ay dugo o kini gikan sa iyang kugalingong lawas, ihatag sa Ginoo nga naa ni Jesus. Nga na siya flesh and blood. Gamit na ni Jesus ang pagkalawat ka nato. So, may nandanong punto nga muhiusan niya na that the divine grace, sanctification grace, does not come from Mary. We should know that. But the sanctifying grace comes from God. Huwag muna importante may tabo na ito yung kalawat na ito. Magkalawat ta nga nakaandam ta, doon na tayo sanctifying grace. Kung saan ang sanctifying grace, balaan na to. Mupuyo ang gahom o kinaiya sa Diyos.
nga makaambita sa iyang kabalaan. Mao ang sanctifying grace that comes from God, because Christ is God. So sanctifying grace comes from Him. Okay, ang Diyos Amahan, Diyos man, ang sanctifying grace gikan na ni Yahweh sad, dili gikan ni Maria. Ang dugma nag-ingon nga, the redemptive act of Christ done by Him alone. Repeat, the redemptive act of Christ in saving us done by Him alone. So, why appeal sa Maria? Pero the participation of Mary, the incarnation of Christ. Mao na siya. Niya ka nang nga na ito, co-redemptrix. Mary is co-redemptrix. Ano sa may binisiya na? Co-redemptrix. Pero na sa co-pilot. Ang co-pilot, sa kapilot, muna siya main, pero doon nagkikauban. Kasi bako niya ma-atake ng main pilot na day makapuli. Bot sabot nga kauban, kaabang. So, Mary could be called co-redemptrix in the sense nga ang dugo ni Kristo gikan niya. Pero in the sense nga ibutang na to sa nuna nga co-redemptrix, Mary participated in doing the redemptive act? No. That is not dogma. Ang dogma, when Christ, binisaya, kung si Kristo nagtubos ka na to, siya gyud nagtubos siyang kanato, siyang kugalingon. Wala gyud i-appeal sa Maria. Muna itiman na, that's a dogma. So, muna nga, si Kristo, gipadagyo siya mahan, nga wala mo salmo si Santa Maria. Pero the truth of the matter cannot be denied nga the flesh and blood of Christ also came from Mary. Pero sa act of redemption, Christ has done alone. Siya ra. Maraga, dili natin appeal sa Maria nga siya sad manunubos. Or nakapaambit sa pagpanubos. Dili na ito nagamiton. Manangwa pa na mahimong dugma nga si Maria apil o kauban nga manunubos sa gihimo ni Kristo. That is no dogma. You cannot find that the Bible also, because a dogma, there must be always a foundation of divine revelation. But the great importance of the role of Mary is tremendous. Kay si Kristo Espiritu, di ni mo malansang Espiritu. Muna ka di siya matubos ka nato kung si Espiritu. He needs the body. The Father needs the body. And that body comes from Mary. And that is tremendous. But we should not make Mary participator of doing Christ dying on the cross. Ayaw. Kayo, dili na dugma. May nugdanon ba sa Maria? Yes. May nugdanon kayo. Ilabi na sa atong pagampo samahan. Kaya nasuat sa Biblia nga kung doon na mo yung mga kikinhanglan mo dito mo kanako, jadi kung maminaw ka ninyo, dango po ko sa mga santos. Sa Bible translation, sa Catholic version, nasa Job 5:1. So, muna itong tubag sa mga pangutanan ni Brad George. Itong tinaga kayong amigo. Ano may naon si Brad Aling Bacalso? Daghang salamat, Brother Sok. Maayong hapon ka natong tanan o sa tanan naglantaw karon sa Channel 47. O sa nagsunod kanunay ni atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brother Sok, diha sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 47, nag-ingon nga si Santa Maria, ningon siya pagsulti nga nalipay nga akong kasing-kasing kay giluwas ako sa Ginoo. Unya sa Roma 3, Kapitulo 3, versikulo 10, nag-ingon nga walay mataro nga mga tao. Nagpunan pagdiha sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12, nag-ingon nga ang tanang tao nakasala. Nan ang pangutana diha ngano man nga si Santa Maria nahimo man nga pagtulunan sa atong tinuang Katoliko nga puti ug walay buli nga sala. Palihog ko no, brother, sa patinaw. Ako na ang tagna. Ang gitagna sa Balang Kasulatan sa Kaalam 1:4. Nagingon ng Kaalam 1:4 nga ang kaalam, dili mo puyo, dili mo sulod sa kalag na makasasala. Yakin sa maning kaalam. Sa 1 Corinto 1:23, si Kristo mo kaalam
si Kristo mo gahom sa Dios. Si Kristo. Nya dili siya mapuyo sa lawas o kalag nga mahugaw. So, mo na nga, that is the somewhat divine requirement nga ang atong Ginoong Kristo musud aron magpakatao so sa kasudlanan nga limpyo. Manantag na sa awit Solomon Uluhan 4 Tudling City, ikaw hinigugma ko matahom, walay buling sa sala diya kanimo. Matod pas mga mantugang tighubad sa kahulugan nga kanang gisgutan sa awit Solomon 4 City, referring to Mary, walay kay buling, wala kay sala diya kanimo. Kay sudanan man sa atong Ginoo. Mao na nga giklaro na sa Dios Amahan. Di ta kala way makalantugi, way makasupak sa Dios Amahan, ingon Dios Amahan. Anghel Gabriel, pulong ni nako. Ug isulti ni ngadto ni Maria. Ug say pulong ni Yahweh nga gilitok ni San Miguel ngadto ni Maria. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu eres in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu Christi. Pulong na siya naman, gilitok ni San Gabriel ngadto ni Maria. Maghimaya ka Maria. Tarawag sunod, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Pagkatalamdon, pagkabalaanon, pagkamatuuron sa mga pulong sa Diyos Amahan. Nga si Maria, full of grace. Nga may ito kabaso, 200 kabaso, sudlan na itong tubig. O butan ta ito kabaso, sudlan na itong tubig. Pila man ang kabaso, tulo. Pero pila ka pagkatubig, usara. O na nga, atong Ginoo nga pipili sa Diyos Amahan, way lain, nga matao, kinahanglan matao siya sa way buling ug way man siya. O siya sa Isaias 9:14, tagna, mao ni ipakita sa Dios yang gahom, ang birhen manamkon, ang birhen manganak. Sa kalalaki nga pagkangandag Emmanuel nga nagahulugan Dios nga kauban nato. So unsa din ang kahimtang sa atong Ginoo nga matawag ikan ni Maria, si Maria nga lagbirhen nga nanamkon, birhen nga nanganak. That's impossible. Kaya ang babaeng manamkon din na birhen, ang babaeng manganak samot na di birhen. And that is the prophecy of virginity of Mary, meaning she is pure, she is clean. So naagi mabasa nga si Maria kining way buling. O si Maria ingon, nalipay ako pag-abot sa akong Ginoong magluluwas. So may giluwas yan Maria kasi sa duha ka klase yung pagluwas. Ngan lang nagsalbasyo preventiva o salbasyo restaurativa. Masama ng ngan lang na to preventive salvation. Tas tagna na. Nga nagpili ako, ningon ng Diyos, nga sa Roma 8, 29-30. Doon ako gipili ng daan. O ang gipili na akong daan, gitawag na akong daan. O ang gitawag na akong daan, gibalaan na akong daan. O ang gibalaan na akong daan, gihimaya na akong daan. That is exception of the rule, katong isgutan ni Brother Ling sa Roma 5:12. Ang tanan nakasala, o ang tanan mamatay. Muna si Virgin Maria is the exception of the rule. Nga siya naluwas. Pero what kind of salvation? Preventive salvation. Ang ikaduha mo na nga to restorative salvation. Litan, masakit ta, grabe, to atas hospital. Pero nakagawas na ta. Nga lang nag-restorative. Kay nahog na ta sa sakit, itambalan ta na ayo ta. Pero Maria, ang tanang hana sa yawa, pag hikap kaniya, wa siya makahimo. Pag hikap, si Maria, wa gay buling sa sala, kay puno sa grasya. Nganong di kapilding yawa kaniya, kay Ginoo na kaniya. So mo na nga si Maria nagiskot og nalipay ako sa akong magluluwas. Pero ang pagkaluwas ni Maria, dili ka ng salbasyo restaurativa. Kundi preventive salvation. Kisagang nandaas Ginoo. Ato paminawon si Brad Alan Tanggapan. Salamat kayo Brad, may hapon ninyo tanan. Labi gid sa akong mga pamilya, labi na akong asawa, lantawan, labi gid sa akong mga anak, mga si Nicole Gini,
usab sa akong mga brother mo si Crisaldo, Artemio, uban sa akong manghod mo si Edgar, tanggapan lantaw aning programa. But so, akong pangutana may tungod sa wala akong gangharian. Kini ato mabasa Badsog dinya sa balaang kasulatan, Daniel 2:44. O sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Diyos sa langit magatukod usa ka gingiran nga dili gayud malumpag. Utak tinaw Badsog, dili gayud malumpag. Sa Isaias 2:2, sa umabot mga adlaw, ang bukid diin na imutang ang timblo, may imong labing habog sa tanan, mulabaw kinis kabungturan, daghang kanasuran nga nag-ambahan pag-adto atong lugar. Ato babasa kami sa Isaias 2:2, klaro sa gyapon Badsog. Ug sa Juan 18:36, si Jesus mitubag, ang akong gingarian dili niining kalibutana, kung akong gingarian niapa ang kalibutana, nang unta aron dili ako ikatugyan sa mga Hudiyo. Magbasa gyapon na Badsog nga dili ikatugyan sa mga Hudiyo ay kay di amang ang iyang kalibutana, wala aning kalibutana iyang gingarian. Sa Juan 8:23 ngadto 24, mitubag si Jesus, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Ako pangutana Badsog, daw nagsumpaki mangini Badsog, Daniel 2:44 ug sa Juan 18:33 nga naingon ng Daniel 2 nga sa Dios ang langit magtukod usa ka gingarian, murag referido maginis kalibutan. Unya nang nagsulti man si Jesus sa Juan 18:36 nga akong gingarian dili ni aning kalibutan na palihog ko Badsog pasabot ang Badsog. Ano sulti man siya? Salamat kayo Brad, alam tanggapan si mumay nga pangutana kay mga teksto ni nga murag nagkasangka pa. Yes. Pero wag gyud ni makasangka. Kay mo na nga naghisgot ta sa Daniel 2:44 nga sa mga adlaw nitong mga kaharian sa kalibutan, ang Dios magtukod sa gingharian. Gingharian nga di malumpag, gingharian nga yung kagahuman dili katugyan sa laing mga nasod, sa laing pundok. Nya kung basahon nato ang ngalang footnote mga makinagmanong hunahuna, gingon din nga the aforecited kingdom stated sa Daniel 2:44 is the Catholic Church. Simbahan din kanang gingharian kag isigutan simbahan. Nga matud pa nga kanang gitukuron sa Dios ang usa ka gingharian sa panahon niya itong mga kaharian. Nya ang sapaw niya na dili sapaw nga pangilog kundi dili parallel na sa Salmos 127:1. Nga ngayon nga gawas ang Dios mo'y nagtukod sa iyang gingharian. Kawang ang kahago sa tao. Gawas ko ng Dios mo'y nagtukod nining maong balay. Ang balay sa kining Biblia sa Mateo 22:21 ang akong balay inyong gihugahugawan o sa gibugtaw ni Jesus kinginlan kadtong nagbaligya og namalitson sa templo na building. So mo nang usa ka kaulugan sa balay ang ngalan nato building. Pero ang San Juan 8:1 nagingon nga og niadtong panahon na gilutos nila ang iglesia nga ginumala ni Kristo, nagtukos mo ang nagtukod si Kristo, ang nagukod mo si Saulo nga mao si nahimo ng San Pablo. So ang iglesia day doon ang balay day meaning the building, the temple or the church, the community or the congregation. Ug mo nang gingharian sa Ginoo din sa kalibutan nga gitukod ni Kristo. Pero gingharian dito sa langit mao nang nagalangkob sa daghang mga anghel. Moto ningos Kristo, dili mo makahimo paghikap kanako kung magpadala ko mga anghel
mga sundao gikan sa akong amahan. Pero akong itugyan ninyo akong kinabuhi. Kay may gahom ko pagkuha, pagbalik sa akong kinabuhi. So, mo na nga, ang gingharian niyang ipasabot nga to as langit, mo nang the kingdom, the heavenly kingdom, which the component is powerful angels to defend him. But Christ allowed to surrender to them, not to surrender that he is defeated, but it is the victory of Christ when he would die on the cross. Mo na ang usa ka butang atong hinumduman nga katong gisgutan nimong gingharian nga maong Santa Iglesia o niya nga kung gingharian wala din katong gingharian to sa langit. The component is the tremendous power of angels na to defend Christ. Niya katong ulahin nimong gisgutan Juan 8:23-24. Nga naingon si Jesus nga kamo taga yuta, ako taga langit. Mana mo biyaan niyo ako ninyo, madto ko sa akong amahan ngadto sa langit. Pero wali ko pag-usap. So mo na nga siya taga langit, kita taga yuta. Meaning that is the cooperation of the world and heaven and the dirty world, ang mahugawang kalibutan sa sala. Nitampo ta with the representation of the clean and pure and beautiful soul of Mary. Manang tagbo na mo na ang ikalipay sa kalibutan. Nga nakatampo ta. And who was that person who participated? No less than the Virgin, full of grace. And that is Mary. Manang dawat kita nga. Brad, aling doon ba kayo pagkutana? Daghang salamat, Brother Sok, sa pag-usap. Ang sunod na kong pangutana, Brother Sok, mao ni ngano magiling uban nato mga kaigsunan labi na sa mga SDA nga dili magid sila makaon nga sa karne nga baboy kay lagi mahugaw. Unsa may ilang gibasihan yan na kung ngano kitang mga Katoliko mga man yan ang karne sa baboy. Palihog ko no, Brother Sok. Ang dako kayong kaligunan nga ilang gisakyan, ilang giubanan, mao ang Leviticus Kapitulo 11, versikulo 20. Ngaman mo say ang Diyos nga dunay pagkaon nga hinlo, dunay pagkaon nga hugaw. Itsuhon ta lang sa Leviticus 11:20. Ang baboy ay yung pagkaon kay hugaw na. Doon na pa uban katong mga isdang wahingbis way kapay, mga hayop nga dunay upat ka tiil, buak og kuko, kanunay nagpangusap makaon na. Ang kahulugan mo ang baka, kabaho, kanding karnero. Na buak nagkuko niya kanunay nagpangusap. Ang uban hugaw na. Mao na si Kristo nga milaban sa iyang mga tinunan kay gigukod sa mga Hudiyo. Kinahanglan nga kining mga tawhana ato ning gubuon, pero ang unahan itong gubuon ang ilang pango nga mao si Kristo. So mingon ni Kristo wala mo mahibaw. Unsa man magtutudlo nani sa San Marcos City 12:19. Sa pagkaon, ang pagkaon gikan sa gawas padong sa baba padong stiyan, ilabay sa ilit. Dili ni makahugaw ninyo. Ang makahugaw gikan sa sulod. O gikan sa sulod. Nga mao nang pagpatay og tao, pagbuhat og malaway, pagpanapaw, pagpanikas, pagdimbong, uban pang kasalanan. Kini mo'y makahugaw sa tao, dili ang pagkaon. Gisupayan na ni Kristo. Sultihan ka mo. Sultihan og ako kamong pahibawon. Nga katanang pagkaon nga hugaw ako nang gilimpyuhan. Sinta mga Hudiyo. Wala ka sundan sa pag sulti sa Ginoo nga sa buhat. Jason 11:12. Nga samtang si San Pedro nagampo dito sa flat nga atop sa balay, gutom naman siya. Gituntun sa kahitasan ang usa ka dakong habol nga dito tanang mananap nga nagkamang og tanang mananap nga upat ang tiil o apil na ng baboy. Tanang klase. Yan ingon ang tingog Pedro umihaw ka og kaon. Tupag si Pedro dili mahimo Ginoo. Kay sukad sa kong pagkabata. Wapay hugaw nga pagkaon nga niguwas kong baba. Ayaw nga hugaw og bastos ang humanaling pihoy sa Dios. So, gisao na ni San Pablo, nagingon, nasa Roma 14:14.
Ningon San Pablo, ang pagkaon ug dili pagkaon, ang pag-inom ug dili pag-inom, wa nay labot sa kalawasan. Ang labing importante nga buutan ka o imong gipapuyo ng Espiritu Santo sulod kanimo. Roma 14, versikulo 14. Musa ka nang si Iglales nga, di ta makaog baboy, mukaon tag baboy, ningon San Pablo. Di na may nungdanon. Mukaon ka bisag unsa o dili ka mukaon bisag unsa, wa nay labot sa kalawasan. Ang importante nga buutan ka. Ang importante nga imong gipapuyo ang Espiritu Santo sulod nimo. Napagibugat kayo nasa Tito 1:15. Ang usa ka tawo nga putlig kasing-kasing ang tanan putlig. Pero ang usa ka tawo hugaw ang tanan sa hunahuna hugaw. Busa kundi siya mukaon kay duna siya giisip nga hugaw, ang pagkaon dili na hugaw. Ang kanang tawhana ang iyang hunahuna mo hugaw. Subugat kayo na sa Tito 1:15. Busa makaon nato sa kunsa basta pasalamat ha. Mingon San Pablo 1 Timoteo 4:5. 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 4-5. Tanang gibuhat sa Dios mayo. Kung kana pagkaon pasalamat. Ug kana balaanon sa Dios kang imong gikaon nagapasalamat ka. So mo na makaon na tabi sa kunsa basta di makahilo. Pero ang freedom kung di ka gusto mukaon na ay la panaway sa uban. Kung mukaon ka bisag unsa ay la pag-apil ay la paghilabot sa uban. Kay mukaon kag dili, muinom kag dili walay labot sa kalawasan. Ang may labot mo nga buutan ka ug imong gipapuyo ang Espiritu Santo sulod kanimo. Kisa nagsulti ni ana ang Ginoo pinagin San Pablo. Nasa 1 Corinto 14:37 ang akong gisuwat, ang akong gisulto dili ako. Hunghong na sa Dios. Usa ningon ang Dios nga ayaw na iapil sa imong hunahuna nga mukaon ug dili mukaon ug mukaon walay labot. Ako indungdanon nga buutan ka ug ipapuyo nimo ang Espiritu Santo sulod nimo. Kung ay taong naguna ng hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw. Ang unahuna niyang tawanan mo'y hugaw. Tito 1:15. Muna berdaling atong tubag niya, hiyabtan naman ta sa atong panahon pasalamat ha. Sa atong magkauban si Brad John Polka, Roder Casa, si Brad George Turefil, si Brad Alan Tanggapan, si Brad Aling Bacalso. Mamali si Dennis din, no? Wala. Pasalamat ta mga igsoon sa atong tulumanon. Salamatan Brad Dudong Limchua ng atong tulumanon sa Cebu Catholic Television Network. Kining inyong alagad, salamat, ang Diyos magapanalangin nato. Tagbot apahon ng atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Thank you. Yes.